Makikipagpulong si COMELEC Chairman George Garcia sa mga survey firm sa Huwebes para pag-uusapan ang patakaran sa pagsasagawa ng mga election-related surveys. Suportado naman ng ilang grupo ang bagong polisiya ng COMELEC. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Task Force Respect o ang Special Task Force on Regulation and Enforcement of Survey Practices for Election Credibility and Transparency. Yan ang bagong target buuin ng COMELEC para ma-regulate ang mga survey firms sa 2025 elections. Sa pinakahuling resolusyon kasi ng COMELEC, obligado na ang mga survey firm na magparehistro ng kanilang mga organisasyon para makapag-publish ng kanilang survey results. Kabilang din ang pagsusumite ng mga komprehensibong report kalakip ang nagpakomisyon, paraan o methodology at gastos sa ginawang survey. Pagkakaroon ng isang standardized template para masigurong consistent at kumpleto ang mga isusumiting report. At ang paglilimbag ng mga impormasyong ito sa mismong website ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi naman daw masama ang pagkoconduct ng surveys. Ang pakay raw nila sa resolusyong ito, matanggal ang mga bogus na survey firm. Wala po tayong problema sa pagmamanipulate o pag-i-influence. Tawagin na po natin word, ang gamitin natin word influence. The voters, part po yan ng freedom of expression and of speech. Hindi po dapat siya na ipigilan ng COMELEC. Kaya nga po sinabi ng Supreme Court, ang mga survey ay legal, valid, and constitutional. Kaya lamang, kapag hindi naman totoo talagang kinundak ang survey, o kaya naman talaga namang bogus yung survey organization, o kaya naman kaya lang nilabas yan dahil nga pumapabor kay ganito at bayad-bayad yun, yan po yung pakay po natin. Dagdag pa ni Garcia, mas makikita ang total na gastos ng isang kandidato sakaling nagpa-commission ito ng survey. Level playing field po ang gusto ng COMELEC dito. Lalo na sa mga kababayan natin, ang mga kandidato na wala namang pambayad ng ganon. In fact, gusto na namin pag-usapan sa darating na pagpupulong, ano ba talaga ang rates sa survey. Ayon naman kay University of the Philippines sociologist Dr. Jean Franco, magandang hakbangin ito mula sa COMELEC. Dapat daw kasing mas maging transparent ang mga survey firm kung bayad ba ang mga survey na ipinapublish nila. Ang talo dito taong bayan pag binawalan natin ang survey. But what can be done is survey firms should be transparent. Before they release the survey, they should be able to inform the media whether it's commissioned or not. And if it's commissioned, they should inform the public who commissioned the survey. Pero kinakailangan din daw ng pag-iingat sa pag-iimplementa ng nasabing patakaran para masigurong hindi ito lalabag sa freedom of speech and expression na nakasaad sa saligang batas. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa na consistent sa kanyang ranking sa mga nakalipas na survey, dapat lang daw na maging mas stricto ang COMELEC sa pagpapatupad ng survey regulations. Tinitingnan lang yung yung current standing sa survey at doon sila nagpapa-impluensya sila doon sa sa survey na lumalabas. So maganda po yun at higpitan nila para hindi magkakaroon ng false perception sa tao. Ganito rin ang naging sentimiento ni senatorial candidate Teddy Casino ng Makabayan Bloc na nasa mas mababang ranking sa latest survey. For purposes of transparency, I don't think there's a problem na yung mga naglalabas ng surveys pinapaliwanag sa publiko. Ano yung circumstances ng surveys na yan, even ano yung kanilang methodology. Kasi lalo na sa panahon ngayon, especially in social media, napakadali maglabas ng kung ano-ano lang na surveys eh. Nagpahayag naman ng kanilang suporta ang Okta Research sa pagkakaroon ng isang honest and fair elections. Ayon sa organisasyon, magko-comply sila sa requirements ng COMELEC. Pero gusto rin nilang makakuha ng clarification sa iba pang mga probisyon ng bagong patakaran. Sa darating na February 27, magkakaroon ng pagpupulong ang COMELEC kasama ang iba't ibang survey firms. Layon umano ng ahensya na alamin ang mga suwestyon at mga hinaing ng mga survey firms na ito upang masigurong epektibong maipatutupad ang bagong resolusyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel.